Nagtatrabaho tayo sa ibang bansa with an inspiration na dapat tayong mag-provide ng something sa ating family. Tinitiis natin yung hirap, tinitiis natin yung sakripisyo, tinitiis natin lahat ng pwede nating pagdaanan. Pero hanggang saan aabot yung pagtitiis o yung pasensya mo kung umabot na sa punto na hinihipuan ka na ng amo mo? Sensitibo yung pag-uusapan natin right now, pero willing siyang i-share para sa ating lahat para matulungan kayong mga OFWs kung ano yung mga dapat ninyong gawin. Naintindihan niyo po ba? Pastor, ano dapat gawin? Iiyak? No. Let's listen sa story natin today. Meron tayong special guest. Ano pong pangalan ninyo? Rose. Rose. And Ma'am Rose, taga saan ka sa Philippines? Sorsogon. Sorsogon. Anong language sa Sorsogon? Bicol. Bicol. So, batiin mo in Bicolano yung mga viewers natin right now. Maray na aga tabi sa gabos. Maray na Aga. tabi sa gabos. sa Gabos. Okay. Ilang taon ka na sa abroad in total? Mag 9 years. 9 years. Hong Kong lang or iba't ibang bansa? Isang kontrata sa Dammam, Saudi Arabia. And then afterwards dito na sa Hong Kong. And anong reason mo kung bakit nakapag-decide ka na mag-abroad? Dati kasi kahit nag-opening closing na ako sa Pilipinas, kulang na kulang pa rin yung sahod. Tapos nagkayayaan na mag-abroad na lang kaming yung mga trabaho. Pero may anak ka po sa Philippines, di ba? So ilan po yung anak ninyo? Isa lang po. Isa lang. Pero even though, kasi isa rin problema yan sa Philippines, meron rin kasing mga provincial rate, di ba? Even nag-work ka sa magandang company or magandang establishment, pero kapiranggot pa rin talaga yung kita. Kaya mapipilitan ka talagang mag-abroad. Yes. So, bakit Saudi? Saudi yung una mo, di ba? Bakit Saudi yung una mong napili? Kasi doon walang ilalabas na pera. Libre lahat. Yung medical. Basta ang sa'yo lang is yung pamasahe. Pag magre-report ka sa agency, kung magpapamedical ka, yan. What do you mean na pamasahe? Yung plane ticket o yung pamasahe papunta doon? Yung pag-apply. Yung mga pag-aasikaso mo lang. Pero as in walang babayaran, as in zero. Kaya doon ako muna nag-go. Okay. So I believe kayo po na gustong mag-abroad. Siguro nanonood kayo sa Philippines. Okay yan. Libre. Okay, bago ka sumugod dyan, panoorin nyo muna ito, okay? Panoorin nyo muna to. And then, libre, and then, let's talk about pagdating mo doon. Kamusta pagdating mo doon sa Saudi? Pagdating ko doon, 1 week, maganda. Kasi meron na akong nadatna na isa pang helper. Tapos, dahil siya ang nauna, natuto na rin siya. Then, itinuro niya rin sa akin yung mga pasikot-sikot. Pero, nang mag 2 weeks na, ando na yung totoong talagang trabaho. Ang pahinga lang is kakain kayo. Ayun. I even remember some of our viewers, our guests, I mean, they even told me na minsan ang challenging pa na part is kapag Ramadan. Yes, totoo. Yan is, kung pwede kayong doblehin, triplehin, talagang ganun yung gagawin ninyo. So talagang mahirap. May day off po kayo doon? Wala rin. Wala rin. Pero nakakagamit naman kayo ng cellphone or hindi rin? May cellphone pero walang SIM card at walang internet. So anong tawag doon? Pangkuskus ng yelo, di ba? Kung gusto naming tumawag sa family, magsabi lang sa kanila. Pero may Pero bayad. phone nila. May bayad. Yung SIM card nila. So tingnan ninyo. Wait lang po. Tingnan nyo. Libre. Pero pag doon, sisingilin na kayo lahat-lahat. That's why, pag-isipan ninyong maigi. Hindi problema mag-abroad. Ang problema kung saan ka mag-abroad. Okay? Gets ninyo. And then afterwards, ayun, araw-araw, natutulog kaming 12 na ng umaga. as gising, 7. Ayun siya. Tapos nun, whole day na yan, trabaho. Basta pag lang is toilet and kain, yun ang pahinga. that's why, nung natapos mo yung kontrata, sabi mo, hindi ka na babalik doon, gano'n?
Pero that time, 4 months, give up na rin ako noon. Mm. Ayoko na, uuwi na rin ako. Kasi sa araw-araw na trabaho, di ba walang pahinga yung kamay, sa umaga, namaga na rin yung mga kamay kakatrabaho. Overuse yung kamay. Pero natapos mo pa rin yung contract mo doon. Ilang Mm-mm. years? 2 years and 5 months. Talagang sanayan lang rin talaga, no? Kapag pinag-isipan natin, sanayan. And then pagbalik mo sa Philippines, nag-stay ka pa sa Philippines ng medyo matagal or hindi? Mga 1 year po. 1 year rin. Oo. And after no, nag-decide ko ulit na mag-abroad. Pero Hong Kong na ba agad o hindi naman talaga Hong Kong yung plano mo? Nasagi lang din dati yon sa isip ko na Hong Kong. Dumating lang sa point na nangupahan kami. Tapos, yung nakaka-stress na hindi mo pa due date, pero nandyan na siya para maningil. Ayun. So, nag-decide ako no na aalis ulit ako ng bansa para magkaroon na rin ng sariling bahay. Ayun. So, tas Hong Kong yung napili mo that time. And mabilis yung process mo, yung pagpunta mo ng Hong Kong o hindi masyado? Sakto lang din ang... Mga ilang months yung? Nag-antay ako ng 5 buwan. 5 buwan. Matagal. Medyo matagal rin, no? Oo. Pero normally kasi may mga iba na mas matagal pa, di ba? So, mga nag-iisip, okay, mga 5 months or yung nagre-range. But, and then afterwards, dito sa Hong Kong, nakailang amo ka na rin? Bali, pang 5 na ito. 5, ang dami ha. So parang lahat ng kontrata mo iba-iba. Okay? Dito sa Hong Kong, ano yung pinakamalalang naranasan mo? Yung mahipuan ka. Yung inaasikaso ko kasi yung tatay ng employer ko, doon naman siya nanghihipo. Ayun siya. Pero, for example, di ba, isang beses lang ba ito nangyari or nagiging madalas? Nagiging madalas, pastor. And anong tumatakbo sa isip mo kapag ganun? Nakakabastos yun, di ba? Yes, oo. Sabi ko, hindi ko deserve yung ganito. Na nagsisilbi ako ng maayos, tapos ganun pa ang gagawin. Pang ilan niyang employer na yan? Bali, pangatlo siya. Yung pangatlo yan. So sa first employer mo, okay naman. Di ka lang nag-renew. Relocation lang. Nag-relocation. Sa pangalawa naman, nagka-problema din ako doon. Nag-break ako kasi yung kamay ko naman, kung kailan matutulog, doon naman maglalaba. So itong pangatlo, ito yung nangyaring, sabihin natin, panghihipo. Okay? So, siyempre, naguguluhan ka and everything. Anong ginawa mo para, sabihin natin, matigil yung ganito? Ano na rin ako dati, nagsabi na ako sa amo ko na yung anak. Pero hindi naniwala kasi... Matanda na daw. And disente yung tatay niya. So, nag-decide ako na iwanan na lang sila. At isa pa, kasi yung anak na babae, na napakaano niya, yung perfectionist na tinatawag. May pattern paano maglinis, maghiwa ng mga gulay, paano yun hugasan. Pero ganun. ganito, hindi pumasok sa isip mo to record a video na hinihipuan ka or... Meron din. Meron? Oo. Kasi, marami rin yung kasi na kailangan may ebidensya ka. Kasi kung mababaliktad ka, so pumasok din yun na. So nakapag-record ka o hindi? Naka-record ako. And then pinakita mo sa amo mo? Ano sabi niya? Nung time na yun na, ayoko na. Doon ko na pinakita para ma-release ako doon sa bahay. Pero anong nangyari? Terminate ka o ikaw yung nag-terminate ng contract mo? Ako sana ang mag-break, mag-terminate ng contract. Kaya lang, pag ako nag-terminate, ako magbabayad. Babayaran ko sila. Ngayon, dahil may ebidensya ako, na reason ko na rin yun, ako na lang nabayaran. So, binayaran ka. Pero hindi mo rineklamo. Hindi na. Nung time na nag-apply ako, kasi mahigpit ang immigration, dininay nila yung next application ko ng visa. Ngayon, sabi, ibibigyan nila ako ng bagong visa kung mag-complain ako. Ayun, nag-complain ako. Pinakita mo rin yung video. Let me just cut you. This is important, kayo pong mga Filipinos. Lahat ng inappropriate na kilos ng amo ninyo, i-record po ninyo. Yes, hindi yung lantaran naman. Yung iba sa inyo, ito po. Hindi kailangan gano'n. Ang kailangan nyo lang is maging matalino, be discreet.
It's for your own protection. Katulad sa case niya. Take a picture. Like for example, kung kinakagat kayo ng alaga ninyo. Yes, hindi nyo sampalin mo yung, hindi mo pwedeng sampalin yung alaga mo. Ang pwede mong gawin is, take a picture yung kagat niya sa inyo. And then ipakita mo doon sa amo mo kasi, alam nyo po, kayong nag-aalaga ng bata, ang didisiplina dyan, hindi kayo. Ang didisiplina dyan is yung magulang nila. Pero, report mo na ayaw pa rin pa-disiplina. Okay, pwede kang mag-file ng complaint. Nandyan ka as manggagawa, hindi alipin. Hintidan niyo po ba? Hindi tatanggapin yung mga pagpapahirap dyan. Meron rin po kayong batas. Kailangan mo lang ng evidence. Siyempre, yan naman yung pinakakailangan. Hintidan niyo po ba? Huwag kang, for example, sa case niya, inipuan na siya, hindi ko, iyak ka lang ng iyak, iyak ka ng iyak. Hindi po mariresolve yan. Kailangan mo mag-take ng decision as soon as possible with evidence. May laban ka. Lagi kong sinasabi, dito sa Hong Kong, gumagana yung batas. Okay? And para sa iyo po, alam ko na nakapunta ka dito sa help center. Paano ka nakapunta dito? Nung nasa Saudi pa ako, napanood ko yung video, yung video ni Pastor Christian. Tapos, nagka-participate ka na talaga sa online lang. Hindi lang. Nanonood lang. Nanonood lang. So, yung pagpunta mo dito, ano yun, hinanap mo talaga agad? Yes. Nice. So, dahil sa program rin, nakapunta ka rin dito sa help center. So, gaano ka-importante para sa iyo yung help center na to? Para sa akin, napakahalaga ng help center. Kasi itong help center. Kasi dito, nabibigyan ng tamang gabay at decision kung ano ang mga dapat gawain. Dito rin na bago din ang aking sarili. Pati ugali. Yan is napaka-definitely. Kasi alam natin, kapag nagbago tayo ng ugali, for some reason, it affects rin yung resulta sa buhay natin. That's why kayo po na nanonood sa amin right now, gusto po namin na tawagin rin yung attention ninyo. Kayo mga OFW, for example, sa case niya, nagabayan natin ng maayos. Kung meron kayong mga tanong na naguguluhan kayo, something, just visit us. Nandito po kami para tulungan kayo. Yung help center natin, marami nang natulungang mga OFW kung paano mag-take ng desisyon na tama. Just come. Everyday bukas yung help center natin. Just visit us. Okay? Mga kaibigan, sa next episode, magkita-kita po muli tayo. Okay? God bless you po. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Help Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang help center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.